Mga kwento ng lagim. Kumalat ang laman ng mga mag-ama at maglolo sa sahig habang sabay-sabay itong umiiyak. Sabay sabi ko sa kanila na bakit kayo umiiyak ng ganyang ngayon lang. Ba kayo nakaranas ng sakit sa buong buhay nyo? Walang tugon ang tatlo sa tanong ko, kundi ang mga impit na ungol na pasakit. Paglipas ng 2 oras na pasakit ay hinatulan ko ang mag-ama at ang maglolong iyon sa pamamagitan ng tig-3 putok ng baril sa kani-kanilang mga ulo gamit ang 38 na kalibre ng baril para matapos na ang lahi ng mga hayop na ito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nagtago ako sa parte ng Negros, sa parte ng Panay at sa parte ng Mindoro at sa parte ng Palawan hanggang sa kalaunan ay nakarating din ako ng Davao del Norte, Davao del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur, na noon ay tanging Manila lamang ang tangi kong pangarap na abutin gamit ang aking daliri sa pagsulat ng aking pangalan sa isang makapal na alkabok na bumabalot sa katawan ng tren. Taong 1978, 6 na taon ang mabilis na lumipas, ay muli akong bumalik sa amin sa bayan ng Tarlac at naisipan kong dalawin ang mga puntod nila inay, itay, lolo at lola. Marami nang nagbago buhat nang umalis ako dito. 6 na taon na ang nakakaraan nang huli kong masilayan ang lugar na ito. Ngunit hindi maalis sa sulok ng aking isipan na pasyalan ang bahay nila Jennifer at kamustahin lamang ito at linisin ang pangalan kong nadungisan ng kasalanang hindi ko kailanmang ginawa, at sana kung sakaling makikinig siya sa akin ay ipapaliwanag ko ang lahat ng mga pangyayari mula sa simula hanggang wakas. At habang papalapit ako sa bahay nila Jennifer, ay siya rin ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ewan ko kung bakit. At pagkarating ko sa pintuan nila ay agad akong pumatok at dahan-dahan namang itong binuksan at dahan-dahan din ang pagtama ng aming paningin ni Jennifer. At matagal itong nakatitig sa akin na tila bang kinilala ang kaharap nito at nasambit na lang nito ang katagang, "Luisito, ikaw na ba yan?" "Oo, Jen," at magpapaliwanag ako, saad ko sa kanya. "Wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Malinaw na sa akin ang lahat. At patawarin mo ako dahil hinusgahan kita kaagad." Wika nito at niyakap na niya ako. At binulong sa kaliwang tenga ko ang salitang, "Kay tagal kitang hinintay, Luisito, para humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo." Hindi na ako nagsalita pa. Sa halip ay isang maalab na halik ang ginawad ko sa labi ni Jennifer. At habang naghahalikan kami, ay siya naman ang tunog ng musikang mula sa transistor ng kapitbahay nila Jennifer, ang sunatang Pagbabalik na kinanta ng Asin na pinasikat ni Lolita Carbon noong 1978.
Bayan ko, nahan ka. Ako'y ngayon nag-iisa. Nais kong magbalik sa iyo. Bayan ko, patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas ng aking tinahak. Sa pagsibol ng araw hanggang dapit hapon, malamig na hangin ang aking kayakap. Huwag sanang hadlangan ang aking nilalandas sapagkat ako'y sabik sa aking sinilangan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.